Natuwa naman si Meng Dai nang kanyang sinabihan si Tai Suzy na kung kanila na ba daw ipaliban ang kasal ni Chu Ziyu sa Yao Si Holy Daughter. Si Tai Suzy naman ay masyadong nagtaka dahil bakit excited pa daw ito kapag kanilang ipaliban ang kasal ni Chu Ziyu. Ayon naman ni Meng Dai na dahil sa tingin daw niya kapag natuloy ang kanilang kasal ang kanilang magiging anak ay hindi mapupunta sa Taisu Holy Ground, sila lang daw ang makabenepisyo doon. Sumagot naman si Tai Suzy kay Meng Dai na pero siguradong hindi sisuko patungkol dito ang Yao Si Holy Master para kanila lang mahanap si Chu Ziyu. Kung kaya pabayaan na lang daw nila na si Chu Ziyu ang magpasya para dito. Nainis naman si Meng Dai sa mga sinabi sa kanya ni Tai Suzy dahil ano daw ba ang kanyang sinabi na si Chu Ziyu na lang ang magpasya para dito. Si Tai Suzy naman ay nagulat na naman sa biglaan na pagbabago ng ugali ni Meng Dai. At sa Shangjing City sa Taisu Embassy, makikita dito si Chu Ziyu nga mag-isa lang sa kanyang silid at halatang mayroon itong iniisip, dahil noong nakaraan daw ay naghahanda daw siya sa kanyang pagsubok sa trial, at pagkatapos ay kanyang ginamo ang kanyang mga sugat, kaya ngayon ay kanya pa itong pinag-aralan ang bronze plate. At tiningnan na nga ni Chu Ziyu ang stone mirror sa kanyang storage ring, sabay kanya itong binuksan, at pinakita sa imahe na pinakita ng bronze mirror ang lokasyon ng isang lugar. Nasabi na lang ni Chu Ziyu na itong bronze plate daw ay masyadong misteryoso, dahil ang pinakita daw ba dito sa lokasyon ay ang congenital sword fetus. Ngunit ang kanya daw pinagtataka kung gaano daw ba kalawak itong Tianqiong continent saan daw niya ito unang hanapin dito sa kontinente. At kanyang tiningnan sa bronze plate ang chat channel, at pinakita ang chat channel number 6, sabay binabati ang ating bida upang mag-login sa Honghuang chat channel. Doon sa Starlight Square Secret Realm ang Private Trading Space Gladiatorium Cultivator Room, All-Race Battlefield. At pinindot na nga ni Chu Ziyu ang Secret Realm, at dito pinakita ang Secret Realm daw ngayon ay bukas, at para sa pagpasok sa ngayon, ay isang beses lang, at ang Tai Chi Ancient Star, ay magbubukas ng 7 buwan, at 8 araw at 4 na oras. At babala kapag ang seal ng Tai Chi Ancient Star ay magbubukas, kailangan na gumastos ng spiritual stones or divine spiritual stones, upang mabuksan ang path patungo sa Tai Chi Ancient Star. Si Chu Ziyu naman ay napasabi na lang sa kanyang sarili na huwag nitong sabihin na ang congenital fetus ay matatagpuan sa Tai Chi Ancient Star. Ang battlefield daw na yun ay para lamang sa mga great saints, para na daw nagpapakamatay sa Dao Palace na yun katulad na lang niya kapag siya ay pumasok doon. Pero wala man daw teleportation sa Tai Chi Ancient Star, at ang ibang mga cultivators ay kailangang tumawid sa walang laman na espasyo kasama ang katawan upang maabot nila ito, ngunit naiiba daw siya sa kanila. Sa ilang sandali makikita si Chu Ziyu nga nakangiti dahil mayroon itong magandang binabalak. Dahil kapag gamit daw niya itong stone mirror ang kanya daw paglalakbay ay maginhawa at mabilis. At kumuha sa mataas na lugar, dahil kinakailangan niyang makuha ang congenital sword fetus kahit na anong mangyari. Wala daw siyang pakialam kahit isa yung Great Saints Battlefield, kailangan daw niyang makipagsapalaran doon, kahit isa pa yung Saint King Battlefield, at pinindot na nga ni Chu Ziyu ang Starlight Square, dahil sa ngayon daw ang kanyang cultivation ay naabot ang Dao Palace, kaya na daw niyang tumungo doon sa Honghuang at baka mahanap pa daw niya doon si Zubiyu, at ngayon ay kanyang subukan itong teleportation function, habang siya ay nandito pa. Matapos pinindot ni Chu Ziyu ang teleportation function ay agad itong naglaho sa kanyang upuan, sabay makikita ang malawak na kalawakan na dinaanan ng ating bida para kanyang puntahan ang Honghuang. At sa ilang sandali nakarating na nga si Chu Ziyu sa isang lugar, sa harapan ng isang malaking gusali, nasabi na lang ni Chu Ziyu na kung ito na daw ba ang Honghuang Starlight Square. Napalingon naman si Chu Ziyu sa kanyang likod dahil mayroong isang nilalang ang biglang nagsalita sa kanyang likod. Saad pa ng nilalang sa ating bida na kung bakit mayroon daw isang tao na isang alipin na pag-alagala dito sa lugar, sa isip-isip naman ng nilalang na pinag-usapan daw ba siya nitong alipin na tao na ito. Napalingon naman si Chu Ziyu sa kanyang kabila dahil mayroon na naman 2 nilalang ang dumating, saad pa nila sa ating bida na kung marunong daw ba itong mag-cultivate. Sa isip-isip naman ng 2 nilalang nakakaiba daw ang mga hitsura ng 2 nilalang na ito, sila daw ba ay isang halimaw, ngunit bakit may mga halimaw sa lugar na ito? Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na hindi daw siya kabisado sa lugar na ito, dapat iwasan daw muna niya ang mga panganib at magtungo muna siya doon sa lungsod, upang matuto sa lugar na ito.
At nang papaalis na sana si Chu Ziyu ay agad siyang hinaranggan ng pangit na nilalang dahil siya daw ay si bata at interesado daw siya sa ating bida, sumunod na lang daw ito sa kanya dahil gagamutin daw niya siya. At nang narinig ng babae ang pangalan na bata ay nasabi na lang niya na si bata daw ay isa din sa mga milyong daw cultivators expert dito sa Honghuang. Siya daw ay pang 10,088. Nagtanong naman ang isang kasama ng babae na kung bakit mayroong tao ang nakapasok sa Starlight Square, dapat ang mga nandito lang ay mga hindi pangkaraniwan ngunit sa tingin daw niya ang tao na yun ay isa pa lamang daw gang stage. Ayon naman ng babae na kung ang tao daw na yun ay kanyang lalabanan si bata, sinisigurado daw niya na siya ay matatalo. At sa ilang sandali hindi pa nakaporma si bata ay agad na itong inatake ni Chu Ziyu sa kanyang katawan. Makikita nga nawasak ang kabilang kamay ni bata dulot ng lakas na atake ni Chu Ziyu at wala man itong nagawa. Gulat na gulat naman ang dalawang nilalang at ito ay pinapawisan sa pinakita na lakas ng ating bida. Matapos doon makikita si Chu Ziyu nga kampante lang na nakatayo habang sa kanyang harapan ay sumambulat ang nagkapira-piraso nga katawan ng pangit na nilalang. Napasigaw na lang ang dalawa habang kanilang tinitingnan ng ating bida nga seryoso lang na nakatingin, na ito daw ay imposible. Napalingon naman si Chu Ziyu sa dalawa dahil makikita ang dalawa na takot sa kanya at sabi pa ng babae kay Chu Ziyu na sila daw ay kanyang kaibigan. Kung kaya hintayin daw muna niya silang dalawa, sabi naman ni Chu Ziyu sa dalawa na kung mayroon pa ba daw ibang kanyang makakalaban, sumagot naman sa kanya ang babae na mali daw ang kanyang inaakala dahil nakita lang daw niya ang ating bida na parang unang beses pa lang dito nakapunta sa Starlight Square. Mayroon daw ba itong mga tanong sa kanya at kanya itong sasagutin para lang sa ating bida. Naging interesado naman si Chu Ziyu sa mga offer sa kanya ng babae dahil talaga daw ba na kanyang sasagutin ang kanyang mga tanong, at tanong pa ni Chu Ziyu sa babae na magsalita daw ito kung ano ang layunin niya dito. Ayon naman ng babae na hinihiling lang daw niya na kanyang malaman ang mga malalakas na mga nilalang dito katulad na lang ng ating bida at magkaroon siya ng mga koneksyon sa kanila. At dagdag pa ng babae na hinihiling daw ba niya na siya ay magsalita patungkol sa mga detalye dito sa lungsod, agad din naman sumang-ayon si Chu Ziyu. At sa Starlight Square sa loob ng cafe, makikita dito ang mga maraming iba't ibang uri na mga nilalang. At makikita din dito si Chu Ziyu at ang babae, at nagpakilala ang babae kay Chu Ziyu na siya daw ay si Dogra nga nang galing sa Wind Spirit Race. Sabay kanyang tinanong ang pangalan ng ating bida. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na siya daw ay si Sonny Boy. Napaisip naman si Chu Ziyu na ang lugar daw na ito ay maraming mga tindahan ng mga human souls. At ano din daw itong lugar na ito dahil ang mga tao daw dito ay masyadong mababa sa kanila. At nagsalita naman si Dogra kay Chu Ziyu na dumating daw mag-isa ang ating bida dito sa lugar. Hindi daw ba nito alam ang tungkol sa uri ng tao dito? Sumagot naman si Chu Ziyu na siya daw ay nag-cultivate sa ibang lugar kung kaya hindi niya alam. Ayon naman ni Dogra kay Chu Ziyu na hindi pa daw pala niya alam na ang mga sangkatauhan ay nagkasala sa isang kilalang lahi na isinumpa ng langit, at hindi lang daw doon dahil kapag titigil ang ibang mga lahi na pumatay ng mga tao ay bababa ang kanilang pag-unlad o baka harapin nila ang kanilang pagkalipol. Nakangiti lang naman na sinabihan ni Chu Ziyu si Dogra na kung ang kanya daw trabaho ay pumatay sa kanilang mga tao bakit daw ito masyadong mabait sa kanya para sabihin sa kanya ang mga ganyan na mga impormasyon. Ayon naman ni Dogra nga nakita daw niya nga napakatalino ng ating bida at hindi pumapatay ng walang katuturan at sinasabi lang daw niya ito sa kanya sa pag-asang matulungan niya siya. Agad naman tumayo sa lamesa si Chu Ziyu at ito ay nagpapasalamat kay Dogra dahil kailangan na daw niya ngayon na umalis. Nagtaka naman si Dogra dahil aalis na kaagad si Chu Ziyu. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na sa pag-asa daw ng nilalang na ito na matulungan niya siya. Magiging tanga lang daw siya kapag magtiwala siya sa kanya at yun na daw ay maganda dahil hindi niya siyang ginawa na masungit. At mayroong ibinigay na isang bagay si Dogra kay Chu Ziyu, sabi pa niya na ito daw ang kanyang communication plate, kung gusto daw ba ng ating bida na mayroong kasama tawagan lang daw niya siya dito. Agad din naman tinanggap ni Chu Ziyu ang ibinigay sa kanya na communication plate. At naglakad na nga si Chu Ziyu sa labas upang makaalis na sa lugar. Sabay kanyang itinapon ang ibinigay sa kanya na communication plate, dahil tanga lang daw ang magdala sa bagay na yun sa Tianqiong continent at baka matatagpuan ng ibang nilalang ang lugar na yun, baka kakilakilabot pa ang kanilang kalalabasan doon. At pinindot na nga ni Chu Ziyu ang Tianqiong continent, sabay dahan-dahan na nag-teleport ang kanyang katawan upang makabalik sa Tianqiong continent.
Napasabi na lang si Dogra sa kanyang sarili habang kanyang pinagmamasdan si Chu Ziyu na medyo maingat daw ang tao na yon. Ngunit nangangahulugan na ang kaganapan daw na ito ay mas higit pa na ang tao lang na yun ang makapag-cultivate sa kanyang pinanggagalingan, kailangan daw niya itong ipaalam sa kanyang mga kauri ang kanyang nalalaman ngayon. At dako naman tayo sa Tianqiong Continent sa Shangjing City sa Taisu Embassy, makikita dito si Chu Ziyu nga nakabalik na sa kanyang silid, at siya ay masyadong napapaisip habang kanyang tinitingnan ang stone mirror, dahil hindi daw niya inaasahan na ang sangkatauhan ay tinatrato ng malupit sa labas ng buong universe, at ano din daw ang relasyon ng Starlight Square at ng Tianqiong Continent. At sa ilang sandali biglang dumating si Elder Mufeiyan sa silid ni Chu Ziyu dahil ang Yao Si Holy Master daw at Yao Si Holy Daughter ay dumating upang makipagkita sa kanya. Nagtanong naman si Chu Ziyu kay Elder Mo na kung ano daw ba ang kailangan ng Yao Si Holy Master sa kanya. Sumagot naman sa kanya si Elder Mo na hindi daw niya alam, ang sabi lang daw nila sa kanya nga nandito daw sila upang tulungan ang Holy Sun. At sabay na nilambing ng ating manyakol na bida si Elder Mufeiyan. Nagsaad naman sa kanya si Elder Mufeiyan na masyado pa daw maliwanag, mamaya na lang daw nila ito ipagpatuloy. Si Chu Ziyu naman ay kanyang hinawakan ang puwit ni Elder Mu. Sabay sabi kay Elder Mu na ihatid daw niya sa kanya ang Yao Si Holy Daughter, sumang-ayon naman sa kanya si Elder Mu. At sa ilang sandali makikita nga nag-uusap na sila Chu Ziyu at ang Yao Si Holy Daughter kasama ang Yao Si Master, at nagsaad sa kanila si Chu Ziyu na nagtataka daw siya kung ano ang kailangan sa kanya ng Yao Si Holy Daughter at si Elder Yimeng. Ang Yao Si Holy Master naman nga nagpakilala kay Chu Ziyu na isa siyang elder, ay seryoso niya na tinitingnan si Chu Ziyu dahil hindi daw ito tama dahil parang hindi man lang nag-suffer ang Holy Sun sa malaking pinsala sa kanyang landas ng cultivation. Nagsalita naman ang Yao Si Holy Daughter kay Chu Ziyu na kung alam na daw ba niya na ang Taisu Holy Master ay nagpunta sa Yao Si Holy Ground upang mag-alok ng kasal ilang araw pa lang ang nakalipas. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na kaya daw pala hindi niya mahanap-hanap ang kanyang master at ang kanyang sister Wallo Fei noong araw ng auction nang dahil pala dito. At nasabi na lang niya habang kanyang tinitingnan ang Yao Si Holy Daughter na ito daw pala ang kanyang fiancé. At sa ilang sandali na pag-iisip ni Chu Ziyu ay walang alinlangan na kanyang tinanggap ang kanilang alok sa kanya na pagpapakasal, dahil wala naman daw siyang rason upang kanyang tanggihan ang magandang babae na ito. Ngiting sabi naman ng Yao Si Holy Master nga nagpakilala kay Chu Ziyu na isa siyang elder na ayon daw sa napagkasunduan kung ang Holy Sun daw ay nagkaanak sa Yao Si Holy Daughter. Ang Yao Si Holy Ground ang magpapalaki sa kanilang anak dalawa. Hindi naman pumayag si Chu Ziyu sa kanilang napagkasunduan at agad niyang inutusan si Elder Mo na paalisin na daw niya silang dalawa. Nagulat naman ang dalawa sa ginawang desisyon ni Chu Ziyu na pagpapaalis sa kanila. Ngunit sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na hindi daw ito kapanipaniwala dahil kinuha lang daw nila siya upang kanya silang anakan. Siya daw na si Demon Chu ay kailangan ng kanyang magiging anak ang kanilang pangangalaga. At sa ilang sandali pinalabas na nga ni Elder Mufeiyan ang Yao Si Holy Daughter at ang kanyang kasama na Yao Si Holy Master. Saad pa ni Elder Mo sa kanilang dalawa na ang kahilingan daw ng Holy Sun ay mag-cultivate daw muna siya sa loob kung kaya pinapaalis na daw niya sila. Sa isip-isip naman ng Yao Si Holy Master na sila daw ngayong araw ay nabigo dahil ang Holy Sun ay wala man lang pinsala, at wala man lang silang gaanong napag-usapan, at parang pag-uusapan na lang daw nila ito sa ibang araw. Sabi pa ng Yao Si Master sa Yao Si Holy Daughter nga nakita daw niya si Chu Ziyu nga nakatitig sa kanyang katawan. Dapat maakit daw niya ang Holy Sun, sumagot naman sa kanya ang Yao Si Holy Daughter na masyado daw halata ang binabalak ng Holy Master. Dahil naniniwala daw siya na mayroon pang pagkakataon babalik lang daw muna sila doon sa kanilang holy ground at bumalik na lang sila dito pagkalipas ng 2 araw, at sabay kanyang sinabihan ang Yao Si Holy Master na mauna na lang daw ito doon sa Yao Si Holy Ground dahil siya ay magpapaiwan lang dito, dahil gagawin daw niya ang kanyang makakaya upang ma-inlove sa kanya ang Taisu Holy Sun. At sa loob ng silid ni Chu Ziyu makikita dito si Chu Ziyu nga nakaupo sa kanyang lamesa. At kanyang iniisip na ang pagpunta daw niya doon sa Honghuang ay may kaunting panganib. Kailangan daw niya itong tingnan muli kung may mga palatandaan ni Zubiyu dito sa chat channel. Nagulat naman si Chu Ziyu at agad niyang itinago ang kanyang stone mirror nang nagsalita sa kanya si Meng Dai. Saad pa sa kanya ni Meng Dai nga narinig daw niya kanina na dumating dito ang Yao Si Holy Master at ang Yao Si Holy Daughter.
Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na kung bakit nandito daw sa kanyang silid ang kanyang master. At ayon pa ni Meng Dai na nakita daw niya sa Yao si Holy Daughter ay isang malumanay na tao, at ang kanyang kagandahan ay nangunguna dito sa buong Tianqiong continent, mas swerte na daw siya na kanyang manyakol na disciple sa babae na yun. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na ang Yao si Holy Daughter daw ay hindi na rin masama at nagpapasalamat daw siya sa kanyang master at sister Wolfei sa kanilang kabutihan na loob para maghanap sa kanya ng isang babae na tugma sa kanya. Pero sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na ang kanya daw babe master ay masyado na naman nagselos. Sabay iniinis ni Chu Ziyu si Meng Dai dahil ang tono daw ng kanyang babe master ay parang gusto niya ang kanyang pagpapakasal sa Yao si Holy Daughter. At paano daw niya may kukumpara ang Yao si Holy Daughter sa kanyang babe master? Pakipot naman na sinabihan ni Meng Dai si Chu Ziyu na kailan pa daw niya sinabi sa kanya na para lang siya sa kanya. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu nga mayroong pasaway na pagmumukha na kung tinanong daw ba nila siya bago sila pumunta doon sa Yao si Holy Ground at mayroon pa daw itong mukha para siya ay tanungin sa ganoon na bagay. Ayon naman ni Meng Dai na pumunta lang naman daw sila doon para sa kanyang constitution trial, at sa pamamagitan ng pakikipagtalik niya sa Yao si Holy Daughter ay maghihilom ang iyong landas na pinsala dulot ng constitution trial. Sabi naman ni Chu Ziyu kay Meng Dai nga naiintindihan daw niya. Nagpapasalamat daw siya sa kanilang dalawa sa masyadong pag-alala sa kanya, at dagdag pa ni Chu Ziyu na kumusta na daw ang pagpapagaling ng Holy Master sa kanyang mga sugat. Sumagot naman si Meng Dai na hindi daw mahusay, tanging path essence lang daw ang makakatulong sa kanya upang siya ay mag-recover. At agad naman ipinakita ni Chu Ziyu kay Meng Dai ang stone mirror. Saad pa ni Chu Ziyu na ito daw ay isang stone mirror. Ito ay isang bagay na kanyang nakuha doon sa Primordial Secret Realm. Pwede daw silang makapunta sa lugar na tinatawag na Honghuang gamit nitong stone mirror. Sa pamamagitan nito maaring mayroon silang makikita na path essence dito sa loob. Naisip naman ni Chu Ziyu na kanya daw naalala na mayroong path essence na kanyang nakita sa chat channel. At baka pwede daw siyang pumasok doon kapag kanya itong susubukan. Si Meng Dai naman ay nagtanong kay Chu Ziyu kung saan daw ba ang lugar na Honghuang. Sumagot naman si Chu Ziyu na ang kanya lang daw alam sa lugar na iyon ay napakababa ang mga tao doon at maraming mga lahi ang nanghuhuli ng mga tao, lalong-lalo na ang mga tao na mga cultivators. Nagtanong naman si Meng Dai kay Chu Ziyu na mayroon ba talagang lugar na ganoon dahil sa kanyang buong buhay hindi pa daw niya narinig ang ganitong lugar. Sabi pa ni Chu Ziyu kay Meng Dai na totoo daw yun at hindi din daw niya naisip na ang mga tao doon sa ibang star ay nakakaawa. Ngunit pag mayroong path of essence doon sa Honghuang kailangan daw niyang pumunta doon, upang kanyang mabayaran ang Holy Master kahit na masyadong mapanganib ang kanyang kakaharapin doon. Nagsalita naman si Meng Dai kay Chu Ziyu na sasama daw siya sa kanya doon, at kanyang titingnan ang Honghuang habang kanilang gagawin ang kanilang misyon doon. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na mabuti daw yun, kailangan daw niya itong subukan kung pwede siya magsama doon ng ibang tao. At sinubukan na nga ni Chu Ziyu ang stone mirror kung pwede ba siyang magsama ng ibang tao habang si Meng Dai naman ay hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa stone mirror, at nag-notice ang system na sa number 6 ay kasalukuyan ay hindi pa daw siya nakakatanggap ng karapatan upang magdala ng mga tao doon sa Honghuang, hindi naman nakapagsalita ang dalawa sa kanilang mga nalaman. Sabi pa ni Chu Ziyu kay Meng Dai na mukhang kailangan daw niyang pumunta doon ng mag-isa. At dinagdag pa ni Chu Ziyu kay Meng Dai na kung dumating talaga ang ibang mga lahi dito sa Tianqiong continent, ang uri ng tao ay haharap sa isang malaking kapahamakan. Kailangan daw niyang sabihan ng Holy Master na kailangan nilang maghanda para dito. Masyado naman nag-alala si Meng Dai kay Chu Ziyu dahil siya lang daw mag-isa doon ang pupunta. At bigla naman naging manyakol si Chu Ziyu at kanyang sinabihan si Meng Dai na masyado daw ba itong nag-alala sa kanya. Sumagot naman si Meng Dai nga natatakot lang daw siya na baka walang kukuha sa kanyang bangkay pag namatay siya doon. Nakangiti naman na sinabihan ni Chu Ziyu si Meng Dai na ang kanya daw master ay masyadong cute. At huwag na daw itong mag-alala sa kanya dahil hindi pa daw sapat ngayon ang kanyang lakas, kung kaya hindi pa daw niya binabalak na sumabak sa mga panganib. Nainis naman si Meng Dai sa panglalambing sa kanya ng kanyang minamahal, sabay kanya itong sinabihan na tigilan na daw niya siya. Wala naman pakialam si Chu Ziyu bagkus kanya lang pinatungan si Meng Dai upang kanya na naman itong tuhugin. Si Meng Dai naman ay kanyang sinigawan si Chu Ziyu na layuan daw niya siya. At sa ilang sandali maririnig sa buong silid ang pag-ungol ni Meng Dai dahil tinuhag na naman ni Chu Ziyu.
At lumipas na nga ang isang linggo, makikita sa buong Shangjing City na pinag-usapan ng mga maraming tao na ang ginawa daw na item ni Master Wu Hen ay nandito na sa Shangjing City. Sabi naman ng iba pa na matagal na daw na panahon ang nakalipas mula nang mag-forge ng isang item ang dakilang master na ito. Ngayon ay lumabas na siya at naakit din daw nito ang mga eksperto sa ibang mga puwersa, at mayroon naman ibang nagsasabi na kung narinig na daw ba nila ang mga sabi-sabi na ang Yaosi Holy Daughter ay parang kanyang nililigawan ang Holy Son. At sa kabilang banda naman mayroong isang babae ang inis na inis dahil kahit saan daw siya magpunta halos pangalan na lang ni Chu Ziyu ang kanyang mga naririnig. Kailangan daw niyang ipaghigante ang kanyang Kuya Hao, kung hindi dahil kay Chu Ziyu hindi daw sana masusugatan ng malubha ang kanyang Kuya Hao, kailangan daw niyang patayin ngayon si Chu Ziyu. Nagsaad naman si Lady Shen Yao sa kanyang third sister na si Shang Gong daw ay namatay na, hayaan na lang daw niya ang Holy Son at nag-utos si Lady Shen Yao kay Awu na ibalik na daw niya doon ang kanyang third sister at siya ay ikulong, wag daw niya siyang bitawan kung wala ang kanyang utos. Sa isip-isip naman ni Lady Shen Yao na sana daw huwag siyang sisihin ng kanyang third sister dahil kanya daw kinalaban sa kanya lang sarili si Chu Ziyu, para daw baliw si Chu Ziyu sa pakikipaglaban, wala daw magandang katapusan kapag kanila siyang kinalaban. Samantala kung ang iba ay nagluluksa sa pagkawala ng kanilang minamahal sa buhay si Chu Ziyu naman ay nagpapasarap lang sa kanyang buhay. Kasama si Elder Mu nga nagmamaniho sa kanilang bakbakan sa kama. Nasabi na lang ni Chu Ziyu habang kanyang tinitingnan si Elder Mu nga nagmamaniho sa kanilang dalawa na mas maganda daw sana kapag ang kanyang babe master ay katulad lang ni Elder Mu sa itaas ng kama, at sa ilang sandali natapos na sila sa kanilang bakbakan sa kama at makikita nga binihisan na ni Elder Mu ang ating manyakol na bida, saad pa niya kay Chu Ziyu na ang Yaosi Holy Daughter daw ay kanina pang umaga nandito, sumagot naman si Chu Ziyu na hayaan lang daw niya muna siya.